Diary. Ako si Sheila, 28 anyos. Fresh grad noon ng taong 2019 mula sa kursong Business Administration. Pangarap kong makapasok agad sa magandang kumpanya. At gaya ng sabi ng iba, kapag galing kang universidad, madali ka nalang makakahanap ng trabaho. At oo, agad akong na-hire. Assistant ako ng isang empleyado sa isang kumpanya sa Makati. Noong una, maayos ang lahat. Simple lang ang trabaho. Uutusan ako ng basic admin task, mag-aayos ng papeles, minsan magpapaprint, magdadala ng kape. Sabi ko nga, okay lang, tiisin mo lang, simula pa lang to. Pero habang lumilipas sa mga buwan, may napansin akong pagbabago. Yung bawat utos, may kasamang bigat. Yung tono niya, laging masungit. Parang kahit humihinga ako, kasalanan ko. Hindi ko siya boss, pero parang mas mabigat pa siya mag-utos kesa sa CEO ng kumpanya. Isang beses na late ako sa meeting. Mga 10 minuto siguro. Hindi ko sinasadya. Maaga akong umalis sa bahay pero ang dami kong dinaanan. Sira ang tren, traffic sa kalsada, umulan pa. Humingi ako ng paumanhin, pero yung titig niya sa akin, parang gusto niya akong lamunin. Samantalang siya, ilang beses nang late. At sa tuwing tatanungin kami ng boss kung magkasama na kami, ako pa yung nagsasabi ng oo. Kahit wala pa siya, pinagtatakpan ko. Inuuna kong respeto. Tapos isang araw may meeting ulit. Pero kailangan kong dalhin lahat ng gamit namin papunta sa ibang building. Malalaki. Mabibigat. Wala siyang pakialam. Ako lang mag-isa. Hindi pa man 10 a.m. pawis na ako pero sige. Trabaho lang. Sa totoo lang bihira siyang pumasok. Dahil may iba siyang pinapasukan. Pero kahit hindi siya regular sa opisina, buo ang sahod niya. Kaya yung ibang katrabaho namin, nagtatanong na rin. Nagtataka. At ako? Kahit simpleng tanong lang sa chat, dinadaanan niya sa mahabang explanation kung bakit siya busy. Pero kung tutuusin, mas mabilis pa sanang sumagot kung direkta niya akong sinagot. Isang araw, habang wala kami sa opisina kasi may seminar kami, may tinanong kami sa kanya online. Pero sinagot naman kami agad. At sa kanya kami lumapit dahil alam naming masasagot niya kami. At pagkatapos ng madugo ang seminar, nalaman namin sa isa naming katrabaho na sinabihan niya kaming mga tanga. Oo, ganun kami tinawag. Isang beses, narinig ko mula sa bibig na isa naming katrabaho. Mas okay pa yung hindi graduate ang kunin, at least may alam. Kesa yung may diploma nga wala namang alam. Ako yung graduate. Ako yung tinutukoy. Unang trabaho ko to pero sila, ilang taon na sa industriya pero kapag sila ang may mali, deadma sa akin. Kapag ako, sa akin nakapokus. Minsan naiiyak na lang ako sa CR. Hindi dahil sa trabaho mismo, kundi sa pakiramdam na parang palamuti lang ako sa opisina. Dumating ako sa punto na stress na ako. Napanot ako. Dinudugo pa ako kahit hindi ko naman period. At ang tuluyan nagpabagsak sa loob ko. Isang araw may nalaman ako. Sa Sheila, assistant. Assistant saan? Lahat ng ginagawa ng anak ko siya lang. Bakit pa kumuha ng assistant kung ganyan lang din? Doon na ako napaisip. Ako ba talaga ang problema? Lahat na lang ng pagkukulang, akong may kasalanan. Pero yung kabutihang ginawa ko, ni minsan hindi pinansin. At kaya ako nag-resign, hindi dahil mahirap ang trabaho, kundi dahil pagod na akong paulit-ulit na tanungin ang sarili ko kung sapat ba ako. Sapat ba ang nagawa ko? Ako si Sheila, dating assistant. Pero ngayon, mas pinili ko ang katahimikan kesa pakikisama sa ingay ng pamamaliit. The Diary.